So, welcome back for another video. Alam mo, dami nagtatanong ito. Alam ko, basic lang naman gawin to. Pero isi-share ko na rin sa inyo yung tutorial on how to pay RG Credit and RG Gives through RG Cash App. So, napakadali lang po nito. And isi-share ko sa inyo for your information. Para lang to sa mga hindi pa nakakaalam, hindi aware paano magbayad dito sa G Credit and sa G Gives by GCash. I-click lang po natin tong borrow. Then sa baba, may magpo-pop up dyan si G Loan, G Gives, and si G Credit. Si G Credit po yung ating pipilitin. Then, mapupunta tayo sa ating dashboard. Then, kung makikita nyo dyan, due date ko na po. Then, click po natin tong pay for G Credit sa baba. Then, pipili po tayo dyan kung total due or minimum due. So, ako kasi para mas magaan sa akin. Inunti-unti ko siyang bayaran. Kaya sa minimum due ako, click po natin. Then, confirm lang po natin tong payment na to. And antayin lang po natin yung resibo. So, ito na po siya. Ganun lang po siya kadali. Nakapag-bayad na po tayo kay G Credit and magna-notify naman po si GCash through text messages and through the app na nakapag-bayad na po tayo dito. So, ibabalik lang po natin doon sa my dashboard. Check ulit natin si G Credit kung nakapagbayad na ba. So, nawala na yung due date, notification ko, then meron na akong remaining credit limit ulit. Then, punta tayo sa aking G Gives. So, click muna natin to si G Gives kasi magbabayad naman ako dito. So, meron akong 5 loan availments dito sa G Gives. Then, kailangan ko siyang bayaran ngayon. Tingnan nyo dyan. So, makikita nyo dyan, almost due yung nakalagay dyan. So, yun, kailangan ko na siyang bayaran lahat ngayon. 5 po yan kasi 5 loan availments kasi ang offer po sa akin. Then, yun, click natin itong isa. Yung kauna-unahan, yun. Wala siyang total due ha. Pay amount due lang talaga. Per month po ito. So, i-click natin tong pay amount due. Then, click na lang po natin tong next. Then, pay lang natin to. Then, resibo agad. So, ganun lang po siya kadali. Ang dali-dali lang po magbayad sa GGives. So, balik tayo. So, babayaran naman natin tong, yung isa. So, ibaba muna natin. Tingnan natin yung binayad natin kanina. So, ito po siya. 0 na siya. So, yun. So, babayaran naman natin tong next na due date ko. So, ang next natin na babayaran is yung, magdudyo nga ng February 16. So, yung itong isa, yung high amount, 3,969. So, ito po yung babayaran natin ngayon na next. So, click natin. So, click lang din natin yung pay amount due. Kasi wala naman din choices. So, yan, i-click natin yung next. Then, ganun lang po, pay lang po ulit. Click natin yung pay. Then, magbibigay po ulit sila sa atin dito ng resibo agad. So, balik tayo ha. So, 3 na lang yung hindi natin nababayaran. 2 na yung nabayaran ko, no? So yan. Next tayo, 444. So, ganun lang. Medyo mabilis na to kasi ganun pa rin naman yung process niya. So, pang-apat na po, bayaran natin 885. Then, pay lang natin. Then, resibo ulit. Ayan. So, next, ang next natin, etong malayo pa yung due date ko, February 26, pero binabayaran ko na siya every quincenas. So, yun, parang hindi na rin ako, minsan ang bayad na lang ba. So, pay natin, then, resibo ulit. Ayan siya. So, yun, balik tayo sa GGives ha, para makita nyo lang kung anong nangyayari after paying those, So, makikita nyo dyan, hindi pa siya revolving. Ganun pa rin yung nangyayari. Wala pa rin ako remaining credit limit kasi hindi ko pa nga natapos po yung loan terms ko dito. So, ganun po siya. Hindi siya katulad kay G-Credit na nagre-revolve, bumabalik yung binabayad natin, pwede natin gamitin ulit. So, ito po hindi. Kailangan tapusin natin yung ating loan terms dito. So, by the way po, kapag nagbayad po tayo kay G-Credit, is revolving po siya. Yung binayad po natin is pwede po natin gamitin ulit kasi real time naman po siya nagre-replenish. So, unlike po kay G-Gives, kung makikita nyo po kanina is nung nagbayad po ko is hindi po siya revolving, hindi po siya nagre-replenish. So, once nagbayad po tayo, magre-record lang po doon na nakapagbayad na tayo sa buwan na yon. Pero yung magre-replenish siya doon sa available credit limit po is hindi po. Hindi po siya katulad kay G-Credit at hindi rin po siya katulad kay SPay Later. Sa SPay Later po kasi at saka sila SPay Later, kapag nagbayad tayo is revolving sila. Kapag nagbayad tayo doon ng billing natin is nagagamit ulit natin yung pera na yon or yung ating binayad na yon kasi nga bayad na tayo sa buwan na yon. So kay GGives po hindi po siya ganon. So kailangan po talaga natin tapusin yung loan terms ni GGives bago po siya mag-refill or mag-revolve na yun pa din yung offer. So sa GGives po hindi po siya guaranteed na yun pa rin yung loan offer nyo and hindi rin po siya guaranteed na magkakaroon po siya ng increase. So it depends pa din po sa G-score nyo. It depends pa din po sa exclusive offer ni GGives po sa atin. So na-share ko po sa inyo sa mga previous
videos ko about G-Gives offer. So, na-offeran po ako ng 100,000 po, diba? So, hindi ko pa tapos yung G-Gives billings ko, pero na-offeran na nila ako. So, depende talaga yun kay G-Gives at depende yun sa assessment at evaluation nila sa'yo. So, iba-iba po kasi si G-Gives ng treatment sa bawat isa sa atin. Kaya lagi nyo pong galingan magbayad and huwag po kayong madidelay po. Huwag po kayong magkaka-due dito kasi talagang medyo alanganin po kayo sa mga offer or exclusive offers, mga increase ni G-Gives. Pag ganun po yung payment behavior nyo, kasi nakatingin talaga sa G-Gives, si Fierce Lending sa ating payment behavior bago tayo i-assess and bago tayo bigyan ng mga magagandang offer nila. Kaya advice po, i-endure nyo po yung loan terms kung gaano man to kahaba, kung 12 months to payment to, 6 months to pay, or 9 months to pay po yan. Tapusin nyo po talaga yan. Huwag kayong mag-advance payment kasi hindi ko sinasabing wala kayong chance ma-increase na. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang po is mababa lang po talaga yung chance na ma-increasean kayo ng ganon. Kasi based din po sa experience ko and based din po yan sa experience ng mga nakararami. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para update kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video po. Bye!